Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ipatuloy po natin yung ating live consultation. Meron po tayong pasyente dito sa harap ko, 32 years old, no? Office employee. At ang reklamo po ninyo ay yung biglang sumakit yung aking doc, yung paa ko nung Thursday ng gabi. at namumula. Tsaka namamaga. Tsaka pag nilakad ko, parang nawawalan siya ng lakas. Masakit masyado. Masakit masyado. Kailan nag-start? Ano sa nagsugod? Huwebes? Huwebes ng gabi. Sandali lang po. Ano yan? After dinner or before dinner? Ano po? Humanog kasi hapon? kasi sa office, nag-dinner na kami doon. Yes. So, after dinner. After dinner. Ano sa may ginakaon sa dinner? Ano sa yung gikaon tong dinner? Katong dinner, marag namin affairs sa office, diba? Anong kinain ninyo at that time? Mo kay beef steak. Ayun, beef. Ano beef pa? Steak, chicken. And chop suey. Okay. Seafood. Okay. So, pag uli sa balay, wala pa. Pag uli sa balay, wala pa din. At sa oras na nagsugod? Pag uli sa balay, siyempre, gagtrabaho kapoy. Daigda. Nya, mga after 1 hour, nagtindo ko kay kaihion ko. Tingnan ko, Sakit. pag tindo ko, sakit naman. Sakit na. Okay. Daghang kay gikaon ng beef kumpara sa chicken or mas maraming chicken kumpara sa beef? Ang chicken, isa lang. Tapos ang beef, igato ako nakabalik. Anong klaseng luto ng beef? Beef steak. Dapat sana noon idalaw ta nimong beef diri sa kuha Yan, sunod to. para mabawasan ang imong beef, di ba, no? Mabawasan ang, tingnan mo. Yan ang mangyari kasi pag hindi mo i-share ang beef. Joke lang, Anyway, ang sakit ba yung parang uilap-uilap? Yes. Talagang magtiyabaw yun ka? Sakit kay ka ato? Nakay fever ato? Mura ko kalinturahon. Kalinturahon. Pero wala, actually, wala man siya ni ano. Wala lang siya padulong. Feverish lang. Oo. Feverish. Feeling mo parang Mura ko init. kalinturahon niya. Magmulain mong kasakasuan. First time lang po yan. First time ko. And that won't be the last time. Hindi yan magiging last time. Dili na siya. Lalo pag makakain ka naman ng beef steak. ng bawal. Opo. At hindi i-share mo sa akin. Ayan, yun ang Pag mangyari. i-share ko sa iyo, Doc, wala siya. I-share mong lahat kasi bawal ang beef sa'yo. So, ewan ko lang kung makuha. So, eto yung namumulay. Yan. Okay, yun ang rayuma ng foot. Okay? Mga foot joints dito. Okay, mga tarsal joints ang tawag natin. Hindi pa ito natamaan, itong malaking. Hindi. Okay, so dito. Okay. Dito, Doc. Dito. Okay. Sige. Okay, so ayawan ko lang kung malinaw ba, no? Mura siya ganing mga mali og tapak eh, Doc. Pamusog, mura siya malupog ba? Okay. So, first time at madalas ito sa nangyari ito sa mga lalaki, no? Dahil po ito sa uric acid, no? Ang tawag natin dito is gouty arthritis. For short, gout, G-O-U-T. At saka usually mangyari ito within 1 to 2 hours galing sa pagkain ng mga bawal, no? Okay, so katulad ng sinabi ko, okay, yung mga bawal po ay yung mga maraming dugo. Kasi yung uric acid sa dugo natin, okay, ay galing po sa dugo na kinakain natin. So ano po yung mga pagkain na maraming dugo? Syempre, yung hindi pa naluto pero pula ang kulay, syempre, maraming dugo. Kasi ang nagbigay ng pula na color or kulay, yung dugo mismo ng pork, mga red meat, beef, yon, kambing, isda na madugo. Pangalan pa lang isda madugo. Bawal yan kasi maraming ang dugo kasi kaya madugo. Pirit, tulingan, barilis, bawal po yan. Kaya pag magkinilaw po kayo, dapat yung isda sa bato kasi walang masyadong dugo yan like anong kinilaw, malasugi, ayan. Okay, pwede po yan, bangus, lapu-lapu, tambaka, malasugi, walang dugo po sila kaya pwede po yan sa inyo. Ano pang walang dugo? Siyempre yung mga puti na color. Pag humanluto, pagkatapos ng pagluto, pula ang kulay, puti ang kulay, siyempre walang dugo yan. Ano yun? Broiler na chicken, ayan. Pwede po yan, walang dugo. Of course, pwede pusit, walang dugo po yan. Pwede shrimp, pasayan.
Kasi puti ang kulay, di ba, pagkatapos ng pagluto. Pero yung ulo ng pasayan, bawal po yan kasi nandyan yung bituka ng pasayan eh. Pwede crab, okay, kasi puti ang color ng crab, di ba? Okay, kaya lang po ang squid, pasayan at saka crab, wala ngang uric acid pero maraming cholesterol, kaya puti ang color eh. Kahit hindi yung tinimpla, pag i-grill po ninyo yan, nako, mabango ang amoy kasi mataba ang squid, shrimp at saka crab. Okay, kasi ang taba kasi masarap po yan kahit walang timpla. Pero pwede po yan kasi baka magsawa kayo sa broiler na chicken at saka isda sa bato, wala na kayo ibang option. Pero meron pa yung binanggit ko, yung shrimp, squid at saka crab. Lahat ng gulay pwede po yan except beans. Lahat ng klaseng beans bawal. Monggos bawal po yan. Okay? Isusulat ko ha. Beans, monggos, broccoli, asparagus, and mushroom. Bawal po yan. Ha? Lahat ng gulay pwede except ito lang exception. Yung red meat, nabanggit ko na po. No? Okay? Mga pork, beef, kambing, isda na madugo. Pero ito nga baril. Therefore, sa ang sardinas, bawal po yan kasi isda, madugo yan eh. Ang isda sa bato pwede, bangus na pula, tambang malasugi. Paborito ko pa naman yung sardinas. Chicken pwede, pusit, shrimp, except yung ulo. Okay, tapos toyo, bawal po yan kasi soy sauce yan, galing sa soybeans po ang toyo, kaya bawal po yan sa uric acid, no, na rayuma, na gouty arthritis. Patis, bawal po yan. Tokwa at saka taho kasi galing sa soybeans ang tokwa at saka taho. Mga shells and clams, tahong at saka mga talaba, imbaw, mga kinason, bawal po yan. Kasi syempre, pati yung bituka nila, nilulunok natin yan eh. Hindi naman natin inalis yung bituka ng tahong eh. Buong tahong nilunok natin eh. Syempre, bawat tahong na nilunok natin, mataas ang uric acid level yan. Kasi may mga bituka sila. Kaya yung mga dilis, maliit lang yung dilis, pero syempre, yung portion dyan, may bituka nila. Eh, pag marami natin kinain yung dilis, marami na rin bituka ng dilis ang nilunok natin, kaya magtaas yung ating uric acid level, kaya bawal po yan. Yung bagoo nga, mga maliliit lang yung mga pero bawat yung maliit na isda ng bagoong ba yun? May mga bituka dyan, kaya mataas ang uric acid level yun. Tapos lahat ng klaseng nuts, peanuts, cashew nuts, bawal po yan. Green peas, bawal. Okay, lahat ng drinks pwede po. No? Hindi totoo yung coffee. Beans ang coffee pero wala namang uric acid. Pwede Coke yan, pwede Coke. Pwede. Ang bawal lang po is ang alak. Beer, hard, tuba, red wine. Bawal. Wala naman po uric acid itong mga alak. Wala talaga silang uric acid. Pero bakit bawal sa rayuma dahil sa uric acid? Bakit bawal? Kasi normally, ang uric acid sa dugo natin, tuwing may kinain tayo na pagkain na mataas ang uric acid content, yung uric acid na kinain natin pagdating sa dugo, okay, at sumasama sa circulation yung uric acid sa dugo, ito po'y tinatapon yan sa ihi okay. So ang kidneys ang naglilinis or nagpababa ng uric acid level sa dugo. So yung uric acid normally tinatapon yan sa ihi, sama-sama sa ihi po yan. So, anong problema kung nakainom kayo ng alak? Kasi ang alak, in general, syempre, yung ethyl alcohol or ethanol, yun po ang content ng alak sa lahat ng klaseng alcoholic beverages. Kaya yung hard, mas mataas ng ethyl alcohol content, mas lalong bawal yan pag meron kayong gouty arthritis. Bakit? Kasi yung alcohol, hinaharang niya yung pagtapon ng uric acid sa ihi. So, hindi makaalis yung uric acid sa dugo, hindi matapon papuntang ihi, kaya hinaharang kasi ng ethyl alcohol. Kaya yung uric acid na re-retain sa dugo at tumataas ang uric acid level sa dugo. Kaya po syempre, pag mataas masyadong uric acid level, syempre, magkakaroon kayo ng gouty arthritis. Okay, so ito na mga bawal ha. Alak lang ang bawal. The rest, pwede naman po. So, pwede kayong kumain ng yung mga rice, okay lang.
bread kasi wala man uric acid. Itlog, pwede naman po. Wala naman po uric acid ang itlog eh. Ha? Lahat ng fruits pwede. Although, sinabi nila na ang lansones daw at saka rambutan, mataas ng uric acid. Para sa akin po wala naman po. If ever meron po, napakakonti lang po. Pero I disagree. Sorry, I beg to disagree na meron pong uric acid yung lansones at saka rambutan. Okay, kasi hindi naman sila beans na variety, Okay? So, para hindi na babalik, syempre, iwasan po natin itong mga pagkain, kes, ha? Okay? At saka, meantime, Bawal na talaga ng pork all the way. ano pa ba? Okay, dali mo na dito yung pork, ha? Para hindi mo na kainin yung pork, ha? Ikaw naman, hindi pa gagaling dito, hindi ka pa gumaling, humihirit ka pa magtanong, parang matigas ang ulo, Kaya, sinasabi ko itong lahat para ayoko na makita yung mukha niya dito. Kasi, una-una, gagastos na naman siya. Ako po'y nagagalit pag bumalik ka dito. Ibig sabihin, sayang lang yung sinulat ko dito. Kaya, inuna ko talaga yung bawal, bago yung gamot. Madali lang gamutin yan. Pero, syempre, bilang isang doktor, dahil crisis tayo ngayon, ayaw natin na babalik yung pasyente kasi hindi niya alam kung ano mga bawal. Kaya, I take my time, more time in fact, enumerating yung mga bawal. Kasi sa pagreseta pa lang, naku, it will take 2 minutes, tapos na ako, pwede na siyang umuwi. Pero pag hindi niya alam anong bawal, babalik na naman siya dito. Yun ang ayaw ko. Kasi ang purpose natin dito is not only to treat, but to help prevent future attacks of gouty arthritis. So, bawal magpahilot, Okay, kasi namumula na huwag mo ipapindot yan. Sa ngayon, pwede kayo maglagay ng cold compress, huwag po yung hot compress kasi yung hot lalong mamumula yan. Okay, pero kung ipahat ka sa fiancé mo, walang problema yan. Medyo likaya lang na, basi matamakan na nimo, delikado. Okay? At saka, syempre, para dyan, pwede tayong mga ordinary NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, such as diclofenac sodium, 50 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. Plus, pwede tayong magdagdag ng konting steroid like dexamethasone, 500 microgram tablet, 2 tablets 3 times a day for 5 days. Okay, ang pinaka-importante sa lahat, huwag muna kayo maglakad ng lakad kasi pag gamitin mo na naman yan at maapak mo naman yan, okay, lalong mamumula. So, kailangan ipatong palagi yung paa. Okay? Ayaw ibitay sa silya. Ipatong sa bangko. Kailangan naka-elevate po yan. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po.